Hi, hello guys, welcome back to Tags Anime Lods Recap. Now sit back and enjoy the recap. Sa nakaraang bahagi ng kwentong ito ay napagdesisyonan ng mga Diyos na wakasan na ang pananatili ng mga tao sa mundo. Ngunit nakaisip ng paraan ng Valkyrie na si Brunhilde para mapigilan ito. At ito ay isagawa ang Ragnarok kung saan maglalaban sa paligsahan ang 13 Diyos at 13 tao. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi nito ay inaanyayahan kitang panoorin muna ito para masundan mo ang ating kwento. Ilang oras bago magsimula ang ika-4 na laban ay nabanggit ni Brunhilde kay Gol na hindi papayag ang mga Diyos na matalo sa magkasunod na laban. Nang napatanong si Gol kung sino kaya ang posibleng isalang ng mga Diyos sa ika-4 na laban ay biglang dumating si Hercules at sinagot si Gol. Malapit pala si Hercules sa mga Valkyrie at malaki din ang respeto ni Brunhilde sa kanya. Habang paakyat si Hercules ay kinausap siya ni Loki dahil sa pakikipag-usap nito sa mga Valkyrie. Nilinaw ni Hercules kay Loki na hindi umano siya sang-ayon sa pagtanggal ng mga tao sa mundo. Ngunit dahil sa kasali siya sa Ragnarok ay hindi pa rin siya magpapatalo dito. At kung manalo siya ay magpepetisyon siya na isalba ang mga tao. Nalilito si Loki kung kanino ba pumapanig si Hercules ngunit ayon naman kay Hercules ay nasa panig siya palagi kung saan ang tama. Nalilito na rin si Gol kung sino ang papanigan niya sa ika-4 na laban. Napag-usapan na din nila ang makakalaban ni Hercules. Ayon naman kay Brunhilde ay ito umano ang taong pinakasusoklaman niya sa lahat dahil sa katauhan nito. Dahil sa sinabi na ito ni Brunhilde ay alam na kaagad ni Gol kung sino ang tinutukoy nito. Ginanap ang laban nila Hercules at Jack the Ripper sa arena na kapareho ng hitsura sa London kung saan nakilala si Jack the Ripper. Binansagan ang laban na ito na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Galit na galit naman si Hercules bakit napili ni Brunhilde si Jack the Ripper dahil para sa kanya ay hindi ito karapat-dapat na magrepresenta sa mga tao at malayong-malayo umano ito sa 3 tao na naunang lumaban. Kahit ang mga tao ay hindi na sigurado kung sino ang papanigan sa dalawa. Nang may nagtanong kung sino si Jack the Ripper ay nagsalita naman dito si Arthur. Ayon sa kanya na sa sobrang galing ng kriminal na ito ay kahit ang kanyang Sherlock Holmes ay hindi nagawang maresolba ang mga kasong pagpatay na ginawa nito. Pagkaumpisa ng laban ay nagbigay ng suhestyon si Hercules kay Jack na mag-concede na lang ito at kukumbinsihin niya umano si Zeus na iligtas siya mula sa Niflheim. Ayon naman kay Jack na bagamat nagpapasalamat siya dahil sa pagpayag ni Hercules na kalabanin siya sa London at sa alok nito ay hindi niya umano ito matatanggap. Inilabas ni Jack ang malaking gunting na siyang Volunder umano niya. Matapos niya ito subukan sa poste ng ilaw ay bigla siyang nagtatakbo palayo. Hinabol siya ni Hercules at nakita niya itong nagtsatsaa. Nang lalapitan na siya ni Hercules ay may patibong pala itong nilagay. Ngunit hindi ito tumalab kay Hercules dahil hindi tumetalab sa isang Diyos ang kahit anong sandata na gawa ng tao. Aatake na sana si Hercules at kaagad na umalis si Jack. Hinabol niya ito at inatake at ginamit naman ni Jack na panangga ang malaking gunting ngunit nasira lang ito. Pagka-atras ni Jack ay hinagisan niya ng maraming kutsilyo si Hercules mula sa kanyang satchel. Nagulat si Hercules na tumalab ang mga kutsilyo na ito sa katawan niya. Ayon kay Jack ay nagsinungaling lang umano siya nang sabihin niya na ang malaking gunting ang Volunder niya. At ang Volunder niya ay itong satchel. Namangha naman ang mga tao sa ginawa ni Jack. Isa-isang pinagtatanggal ni Hercules ang mga kutsilyo at dinurog ito. Muling umatake si Jack ng sunod-sunod at ginamit naman ni Hercules ang kanyang sandata para pigilan ang mga ito. Ngunit may mga kutsilyo pa rin na nakakalusot dito at papalapit ng papalapit na si Hercules kay Jack. Nang malapit na ito kay Jack ay kinuha kaagad ni Jack ang kanyang payong at sinangga ang ginawang atake ni Hercules. Habang naghahanda ulit sa pag-atake si Hercules ay kumakalat naman sa katawan niya ang kanyang tato at narinig nila ang ingay ng leon. Ginamit nito ang Hercule Exodus First Labor ni Min Lion na kaagad sumira sa panangga na payong ni Jack at tumilapon din ito. Namangha sila Gol sa lakas ni Hercules ngunit ayon kay Brunhilde ay mag-uumpisa pa lang umano ang magandang laban. Pagkatayo ni Jack ay kaagad niyang inayos ang na-dislocate niyang braso. Nabanggit nito ang linya mula sa libro ni Shakespeare at dito na din nagpakita si Shakespeare. Muli siyang naglabas ng sandata mula sa satchel at mas malaki ito kumpara sa mga naunang kutsilyo. Napansin naman ng iba na mas kumakalat pa ang mga tato ni Hercules. Nang tinanong ito ni Loki kay Ares ay sumagot ito na kabayaran umano ito. Ang matinding kapangyarihan mula nang makumpleto niya ang 12 labor at ma-master ang 12 divine arts ay may hinihingi ding kabayaran. Bawat pulgada ng tato ay katumbas ng sobrang sakit na hindi kakayanin ng karaniwan na Diyos. Kung dumating man sa punto na mapuno na ng tato ang katawan ni Hercules ay haantong siya sa kamatayan o Niflheim. Ngunit para kay Ares na ang totoong lakas nito ay hindi ang kanyang matinding pisikal na lakas kundi ang tibay na kalooban na kahit sinong Diyos ay hindi ito mabubuwag. Nagbotohan na naman ang mga Diyos at bumoto ang karamihan pabor sa mga tao. Ngunit sinabi ni Zeus kay Alcides na magiging Diyos umano ito. Dagdag pa niya na baka maging gulo lang umano kung iwanan nila dito si Alcides at sakto lang din ito sa hangarin ni Alcides na protektahan ang matuwid.
Pumayag si Alcides sa isa umanong kondisyon, ito ay hindi napakialaman ng mga Diyos ang mga tao. Pumayag si Zeus basta gabayan din umano ni Alcides ang mga ito sa tamang daan. Sa sumunod na 4,000 taon ay hindi nakialam ang mga Diyos anak ni Zeus. Ipinangalan sa kanya ang Hercules na kinuha mula sa pangalan ng asawa ni Zeus na si Hera. Pa na si Hercules na makita ang mga ito. Parang hindi na kinakaya ni Gol na manood pa at nandito naman si Castor para suportahan si Hercules. Ginamit ni Hercules ang Hercule Exodus 6 labor na Stymphalian bird dahilan para bumalik kay Jack ang mga kutsilyo. Nakita dito ang kanyang mata na kulay pula at nakikita niya ang kulay sa katawan ni Hercules at namamangha siya dito. Tinanong niya si Hercules kung anong kulay ang gusto nitong maging kapag mamatay na umano ito. Napakanta si Jack ng London Bridge at nagulat dito si Hercules. Ipinakita naman dito ang nakaraan ni Jack the Ripper. Nung 12 taong gulang siya habang naghahanap ng makakain sa basurahan ay tinadyakan siya ng may-ari nito. Gamit ang isang mata ni Jack ay nakikita niya ang emosyon ng tao kaya nalalaman niya kung paano ito mauuto. Dahil nauto niya ang may-ari ay mas marami ang nadala niyang pagkain. Dinala niya ito sa kanyang ina na si Mary at pagkadating niya sa tinutuluyan nila ay naabutan niya ito na malungkot matapos hindi bayaran ng tama ng kliyente nito. Niyakap siya nito at kaagad na ginamot ang kanyang sugat. Natutuwa si Jack habang pinagmamasdan ang emosyon ng kanyang ina na para sa kanyang interpretasyon ay nagpapahiwatig ng pagmamahal. Habang nagbabasa siya sa hagdan ay kinausap siya ng babae na si Anne. Ayon kay Anne ay hindi niya umano maintindihan si Mary kung bakit binuhay nito si Jack. Dahil sa naunang 5 beses na pagbubuntis nito ay hindi niya ito binuhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay binuhay niya ang ika-6 na si Jack. Akala ni Anne ay miserable ang buhay ni Jack ngunit para naman kay Jack ay siya na umano ang pinakamasayang tao sa mundo. Isang araw habang papauwi si Jack ay tuwang-tuwa ito sa kesong dala niya para sa kanyang ina. Pagkadating niya ng bahay ay naabutan niya naman itong humahagulgol. Ayon kay Anne ay dahil umano ito sa nakita nito sa dyaryo na ikakasal na ang lalaking hinihintay niya. Nangako ang lalaking ito kay Mary na babalikan siya nito kapag magtagumpay na ito sa kanyang pangarap. Nang huminto na sa pag-iyak si Mary ay sinubukan ni Jack na painumin ito ng tubig. Ngunit nagalit lang ito at nasabi ni Mary na sana ay hindi na lang umano niya ipinanganak si Jack. Napaiyak si Jack at pinagtatanggal ni Mary ang mga libro dahilan para matamaan si Jack sa ulo at masugatan ito. Dito na napagtanto ni Jack na ang emosyon na nakikita niya sa kanyang ina ay hindi pala para sa kanya. Ibang kulay na din ang nakikita niya sa kanyang ina at ito ang kulay na karaniwang nakikita niya sa mga taong nandidiri sa kanya. Sinakal niya ang kanyang ina at biglang nag-iba na naman ang kulay nito. Dito na niya sinaksak ang kanyang ina na kaagad ikinamatay nito. Pinuntahan naman niya ang kanyang ama na si Jack Smith at pinatay niya din ito. Bago siya umalis ay napansin niya ang sombrero dito kaya kinuha niya ito. Nabanggit ni Jack kay Hercules ang kulay ng takot na nakikita niya kapag namamatay na ang isang tao at napakaganda umano itong pagmasdan. Ayon naman kay Hercules ay kung mamamatay na siya ay siguradong hindi siya magpapakita ng takot at ang ikinakatakot lang niya ay kung dumating ang araw na mahinto na ang hustisya. Nagpalitan ulit sila ng mga atake hanggang sa ma-corner si Jack sa clock tower. Umakyat dito si Jack ngunit sa isang atake lang ni Hercules sa gusali ay kaagad itong natumba. Ginamit ni Hercules ang 7th labor na Cretan bull at tinanggal naman ni Jack ang malaking orasan at inihagis kay Hercules. Sinangga ito ni Hercules sa pag-aakalang hindi siya nito tatablan ngunit naputol nito ang kamay niya. Dito na nalaman ni Hercules na ang totoo palang Volundr ni Jack ay ang gloves na suot-suot nito. Nakuha kaagad ni Loki ang estratehiya na ginawa ni Jack at ipinaliwanag ito kay Ares. Ayon kay Loki na isa ding kasinungalingan ang sinabi ni Jack na ang satchel ang Volundr nito ngunit ang gloves pala. At naniniwala siya na lahat ng mahahawakan ni Jack ay nagiging divine treasure. Para mas kapanipaniwala pa ang pagsisinungaling niya ay paulit-ulit niyang ginamit ang mga malilit na kutsilyo na siya lang din ang nagkakasya sa satchel. Dahil dito ay nagtagumpay siya na mapaniwala si Hercules. Dito na din sinabi ni Brunhilde kay Gol ang tungkol sa Volundr ni Jack. Kinausap niya ang panglabing isa sa magkakapatid na si Locke para maging Volundr ni Jack. Hindi pumayag si Locke dahil umano sa katauhan ni Jack. Ngunit nagulat na lang siya nang makapasok na sa silid niya si Jack at napilit siya nitong maging Volundr nito. Dagdag pa ni Brunhilde na kailangan ang kapangyarihan ni Locke sa laban na ito dahil sa kahulugan ng pangalan nito na Saber Rattler. Ipinakita ni Jack ang kayang gawin ng bagay na nahahawakan ng kanyang gloves. Kaya napagtanto nilang lahat na pwedeng maging sandata ni Jack ang buong London. Naiisip na ng lahat na manonood na si Jack na ang mananalo sa laban na ito. Kahit si Ares ay ito ang iniisip kaya sinuntok siya ni Zeus. Naniniwala si Zeus na hindi basta-basta matatalo si Hercules. Namamangha naman si Jack sa nakikita niyang emosyon kay Hercules dahil ni katiting na takot ay wala siyang makita dito. Dito lang din nalaman ni Hercules ang kakayahan ni Jack na makakita ng emosyon. Nagulat si Jack nang may makita na naman siyang kakaiba sa emosyon ni Hercules. Habang pinagmamasdan ito ni Jack ay sinabi ni Hercules na aminado siya sa mga maling gawain ng mga tao at napapairal ng mga ito ang maling emosyon. Inisa-isa ito ni Hercules ngunit gayunpaman ay mahal niya pa rin ang mga tao.
Napagtanto ni Jack na kapareho pala ang emosyon na ito ni Hercules sa nakikita niya dati sa kanyang ina. Inihagis ni Hercules ang kanyang sandata at ginamit na nito ang 12th labor Cerberus. Ayon kay Zeus ay napakalakas ng labor na ito kaya matindi din ang kabayaran nito. Mahihinto lang ito kung matalo na ang kalaban o kaya tuluyan na nitong lamunin si Hercules. Kaya kailangan na matapos kaagad ni Hercules ang laban. Umatake na si Hercules at ginagawa naman ni Jack na Divine Treasure ang mahahawakan nito para ibato kay Hercules. Ngunit sa lakas na ni Hercules ay madali niya lang nadudurog ang mga ibinabato ni Jack. Ginamit ni Jack ang takip ng imburnal para panangga ngunit tumagos pa rin ang kamao ni Hercules kaya natamaan pa rin siya. Sinubukan ni Jack na umakyat sa isang gusali ngunit hinabol siya ni Hercules at sinuntok. Habang nahuhulog siya ay hinawakan niya ang gusali para ito mahati at natusok siya sa railing ng bakod. Nang matanggal niya ang nakatusok sa kanya ay ginawa niyang Divine Treasure ang kanyang balabal at ginamit ito para putulin ang gusali. Habang pabagsak kay Hercules ang gusali ay lumusot si Jack dito gamit ang mga bintana. Nabagsakan ng gusali na isa na ding Divine Treasure si Hercules. Matapos magsisigaw ni Castor at Ares ay biglang bumangon si Hercules. Tuwang-tuwa na napapaiyak naman ang mga tao at mga Diyos sa pagbangon nito. Dahil sa emosyon ni Hercules ay natawa si Jack na ikinagulat naman ni Hercules. Nagpasalamat si Jack kay Hercules dahil nalaman niya na peke pala umano ang pagmamahal ng kanyang ina. Hindi din niya akalain na napakaganda pala talaga ng kulay ng emosyon ng totoong pagmamahal. Gusto ni Jack na palitan ang kulay ng emosyon ni Hercules sa kulay na gusto umano niya kaya hinamon siya ni Hercules na subukan umano nitong palitan ang kanyang kulay. Muling naglaban ang dalawa at nararamdaman na din ni Brunhilda ang nalalapit na pagtatapos ng laban na ito. Sa lakas ng suntok ni Hercules ay nasira nito ang panangga ni Jack kaya napurohan ito sa tiyan. Pagkabangon ni Jack ay muling umatake si Hercules at umiilag na lang si Jack. Naghihintay lang pala ito ng pagkakataon para umatake. Nang makita niya ito ay inilabas niya ang itinago niyang sandata at inatake si Hercules ngunit dumaplis lang ito sa mukha ni Hercules at siya ang napuruhan. Akala ng karamihan ay tapos na ang laban ngunit bigla na namang kumanta si Jack ng London Bridge at unti-unti itong tumayo. Lumapit siya kay Hercules at umatake ngunit siya ang natamaan ng suntok nito. Nang aatake na ulit si Hercules para tapusin na si Jack ay naunahan siya ni Jack gamit ang mga kamay nito na tumagos sa katawan niya. Ayon kay Jack ay Dear God umano ang pangalan ng teknik na ito at inaalay niya ito kay Hercules. Sinabi ni Hercules na sa lahat ng pagkakataon ay mahal niya ang mga tao at katapos ay niyakap si Jack. Unti-unti nang naglalaho si Hercules habang gulat na gulat naman ang lahat sa nakikita nila. Bago pa tuluyang maglaho si Hercules ay humingi ito ng tawad kay Jack na nasigawan niya ito. Ipinaubaya niya na din kay Brunhilda ang kapakanan ng mga tao. Nanalo sa laban na ito si Jack at bumalik na din sa anyong tao si Locke. Pagkalabas ni Jack ay pinagbabato siya ng mga Diyos. Ito din sana ang gagawin ni Castor ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Hercules. Nang paalis na si Brunhilda ay sinabihan siya ni Gol na kung masaya na ba umano siya na napatay ng isang mamamatay tao si Hercules. Sumagot si Brunhilda na walang maidudulot na maganda kung magpapadala sila sa emosyon. At kailangan gawin ng isang Valkyrie ang dapat nitong gawin. Katapos ay iniwan na naman niya si Gol na humahagol-gol. Pumunta siya sa silid kung saan siya nagbibigay respeto sa mga namatay na kalahok na tao. Isinama niya dito si Hercules at alam niya na mapapatawad siya nito. Dito niya na inilabas ang totoo niyang nararamdaman at kung matapos na umano itong lahat ay magkakasama din sila kung nasaan man si Hercules. Iyak nang iyak pa din si Ares at hindi na din napigilan ni Zeus ang nararamdaman nito. Habang sa waiting room naman ng mga kalahok na tao ay nanonood si Soji na isa ding kalahok sa Ragnarok kasama si Isami. Habang hinihintay si Ares ay parehong umalis sila Loki at Zeus at nakikita naman ni Hermes ang nararamdaman ng dalawa. Kinausap ni Loki si Buddha tungkol sa Volundr dahil nagtataka umano siya sa taglay na lakas nito. Imposible namang hayaan ng mga Diyos na magkaroon ng ganitong kapangyarihan ng mga demigod. Kaya naalala niya ang isang paraan para maging posible ito at ito ay nasa spiritual realm umano ni Buddha. Dahil sa ginagawa ng Valkyrie at tao na mapag-isa sila at tanggapin ang magiging kapakanan ng bawat isa ay nagagawa nito na mapalabas ang buong pisikal at spiritual na lakas ng mga ito. Tinatawag itong Samavedone kaya nagkakaroon ng Valkyrie ng lakas na kayang lumaban sa Diyos. Dahil dito ay tinanong niya ng diretso si Buddha kung isa ba itong traidor sa mga Diyos. Sumagot si Buddha na ano naman umano ngayon kung isa siyang traidor kaya sumagot din si Loki na papatayin siya nito. Biglang dumating dito ang Seven God of Fortune na sila Dekokuten, Jurigen, Fukurokuju, Hot Aison, Abisu, Benzaiten at Bishamenten. Ayon kay Abisu ay matagal na umano nilang hinihintay ang araw na mahatulan si Buddha. Nang aatakihin na niya si Buddha ay naunahan siya nito gamit ang hawakan ng lollipop. Naghanda silang 7 na umatake ngunit pinigilan sila ni Loki. Ngunit nagbibiro lang pala si Loki at gusto niya din makipagtulungan sa Seven God of Fortune. Naghanda na si Buddha para kalabanin silang lahat. Biglang dumating dito si Kojiro at gustong tulungan si Buddha dahil ayaw niyang nakakakita na may pinagtutulungan. Dumating din dito sila Soji at Isami para tumulong kay Buddha.